Isang masaya at ligtas na araw po sa inyo, Misteri. Ako nga po pala si Danny. Isa sa mga tao na noon ay hindi basta-bastang naniniwala sa mga kwento ng kababalaghan o sa mga nilalang na sinasabing matagal nang naninirahan sa paligid natin. Sila raw ang mga nilalang na nakakasalamuhan natin araw-araw, ngunit hindi natin alam na may lihim silang itinatago sa likod ng kanilang anyo. Noong mga panahong yun, lahat ng bagay na may kinalaman sa katatakutan ay ginagawa ko lamang biro. Pinagtatawanan ko lang ang mga kwento ng iba. Iniisip na produkto lang ito ng imahinasyon o takot. Ngunit hindi ko lubos akalain na ako pala mismo ang makakaranas ng isang bagay na magpapabago sa aking paniniwala. Misteri, hindi lang ito basta isang engkwentro. Isang karanasan itong tumatak sa akin at nagpatunay na totoo ang mga bagay na noon ay aking kinukutya lamang. Sinubok nito ang lahat ng aking lakas ng loob at katatagan. At ito nga ang aking kwentong kababalaghan. Maraming taon na po ang nakakalipas. Nagtatrabaho ako noon bilang crew sa isang convenience store sa isang probinsya na hindi ko nababanggitin. Kasalukuyan akong nakatira sa isang maliit na apartment. Ang mga kapatid ko kasi, Misteri, ay may kanya-kanya ng pamilya. Maaga kaming naulila. Noong maliit pa lamang ako ay nawala na ang aking ama. At noong high school naman, isang aksidente ang kumitil sa buhay ng aming ina. Dahil doon, unti-unti kaming nagkahiwa-hiwalay ng landas ng aking mga kapatid. May komunikasyon naman kami, Misteri. Ngunit nasanay na rin akong mag-isa o kaya'y laging kasama ang aking mga kaibigan. May isa akong roommate noon na nagngangalang Peter. Mabait siya at nagtatrabaho bilang isang waiter, ngunit sa isang KTV bar na hindi kalayuan sa inuupahan namin. Nagkataon na panggabi ang shift ko sa convenience store, habang si Peter naman ay palagi ring panggabi sa bar. Oh, ang aga-aga, nakabusangot na agad yung mukha mo. Halata ba? Kasi naman itong si Jessica, may iba na namang dinedate. Yung customer niyang chinitong hilaw. Bakit ba kasi ayaw mong sumuko dyan? Ilang beses ka na niyang binasted, di ba? Ang gusto niyan, mapera. Pre, tinamaan talaga ako sa kanya. Hindi mawala yung pagkagusto ko sa kanya. Si Jessica ay isang dancer sa KTV bar na pinapasukan ni Peter. 2 taon na ata siyang nanliligaw dito, pero hanggang ngayon wala pa ring nangyayari. Lagi lang siyang pinapaasa nito. At kahit ako, Misteri, naiinis na rin, pero wala naman akong magawa. Ilang beses ko na ring nakasalumuha si Jessica dahil madalas sinasama siya ni Peter o di kaya naman bumibili dito sa store. Kitang-kita ko na kaya lamang ito sumasama kay Peter ay kapag may kailangan itong pabor o kaya'y gustong magpalibre. Alam mo pre, ang dami pa diyang iba. Baka masyado lang kasing nakasara yung pinto mo kay Jessica. Subukan mo naman kayang buksan para sa iba. Paano naman ako makaka-move on kung araw-araw ko siyang makikita, pre? Lahat pa ng sweldo ko sa kanya napupunta. Kaya nga tingnan mo,
Hindi pa nga kayo magjowa, ganyan ka na. Ay nako pre, bahala ka na sa buhay mo, malaki ka na. Kahit asar ako sa babaeng natitipuhan ng kaibigan ko, hindi ko naman po iyon maipapakita kay Peter Misteri. Siguro, dala na rin ito ng respeto ko sa nararamdaman niya. Isang gabi, habang naka-duty ako sa kaha ng convenience store na pinapasukan ko, pumasok ang isang lalaking matipuno. Napansin ko agad ang lakas ng kanyang dating. Makisig, moreno at matangkad. Parang mala Richard Gomez ang itsura, Misteri. At naka-leather jacket pa to. Naglakad siya papunta sa shelves ng mga sandwiches at pati na rin sa aming ref. Pero halatang wala siyang nagustuhan sa mga nakadisplay. Maya-maya, lumapit siya sa akin at nagtanong. Pre, may tinda ba kayo dito na raw meat? Yung pangsangyupsal? Wala po kaming ganun dito sir. Meron po sa kabilang tindahan. Kaso sarado na po ngayon yun. Mga Korean goods ho kasi yung nandun. Ganun ba? Sige, salamat ah. Welcome sir. Sa isip-isip ko, mukhang bago lang siya sa lugar kaya hindi pa alam ang mga karaniwang paninda sa convenience store. Sinundan ko siya ng tingin habang palabas siya ng tindahan at nakita kong dumiretso siya sa bar na pinapasukan ni Peter. Agad siyang naging instant celebrity, Misteri. Sa gwapo ba naman niya? Kahit ako siguro ang babae, magkakagusto rin ako sa kanya. Nakita ko na pinalibutan pa siya noon ng mga babae sa bar. Nag-aagawan. Kinabukasan, hapon na nang maghanda ako papasok sa trabaho. Ngunit napansin ko si Peter na nagmumukmuk sa labas ng pintuan ng inuupahan namin. Hindi na naman maipinta yung pagmumukha mo pre. Para kang binagsakan ng langit at lupa ah. Hulaan ko, si Jessica na naman yan. Oo pre, kasi itong si Jessica hindi na nagre-reply sa mga chat ko. Hindi rin ako pinapansin dun sa bar. Anong bago dyan pre? Natural. Kakasahod mo lang nung nakaraang linggo. Magre-reply lang yan kapag malapit na ulit yung sahod nyo. Parang timang naman to. Seryoso ka pre. Ano ka ba? Seryoso rin naman ako ah. Alam mo, tawag nga ako ng tawag sa kanya. Pero hindi ko siya makontak. Baka naman nakablock ka o nagpalit ng numero. Baka sumama na siya sa chinitong hilaw na dinedate niya. Hindi pre, iba yung kasama niya kagabi. Hindi si Chinito. Aba, may bago? Oo, may astig na lalaking customer kagabi. Gwapo, matangkad tapos moreno. Misteri, agad nagrehistro sa isip ko ang lalaking bumili sa amin at pinagkaguluhan kagabi sa bar. Yung morenong gwaping ba? Oo, yun nga. Paano mo nalaman? Galing sa store namin yun kagabi. Ako nga yung nagbilan sa kanya eh. Paglabas nga nun, dumiretso sa bar nyo. Yung mga katrabaho mo ay pinag-agawan agad eh. Talaga? Yun nga yung nag-table kay Jessica kagabi. Pagkatapos nun, lumabas na sila. Yun lang pre. Ganun kasi yung trabaho niya. Sabi ko naman sa'yo, kalimutan mo na siya. Maghanap ka na lang ng iba. Yan ka na naman eh. Pre, si Jessica lang yung gusto ko eh. Diyan ka na nga, maliligo na ako. Padabog na pumasok si Peter para maghanda ng trabaho. Hinayaan ko na lamang siya sa kanyang drama. Sa convenience store, Misteri, madalas may mga galang aso at pusa sa labas. Isa sa kanila ay isang itim na pusa na naging maamo na rin sa akin. Lagi ko siyang pinapakain kapag naka-duty ako. Gusto ko sana siyang dalhin dun sa apartment pero bawal ang alagang hayop sa amin
ayon sa aming landlady. Ningning, kain na. Baka maagawan ka ng ibang mga pusa dyan. Sige ka. Tawag ko sa kanya isang gabi pagkatapos ng break ko. Ilang minuto ko na siyang tinatawag pero hindi siya lumalapit sa pagkain na inilapag ko sa sahig. Samantalang dati, isang tawag lang ay agad na itong sumusulpot. Papasok na sana ako nang makarinig ako ng mahinang yabag mula sa likuran. Napalingon ako at nakita ko sa di kalayuan ang isang itim na pusa. At sigurado ako na hindi si Mingming yun, kaya bahagya akong kinabahan. Napako ako sa kinatatayuan ko. Pilit na inuunawa yung nakikita ko. Misteri, kakaiba kasi ang pusang ito. Parang ang laki niya para sa isang ordinaryong pusa. Sa totoo lang, Misteri, bigla akong nakaramdam ng kaba at kilabot na hindi ko mailiwanag. Para kaming nagtititigang dalawa. Natigil lamang ang titiga namin nang bigla akong tinawag ng katrabaho ko dahil nagtanong ito sa akin. Paglingon ko, biglang nawala ang pusa sa isang iglap lang. Nagtataka man, bumalik na rin ako sa trabaho ng gabing yun. Ilang oras ang nakalipas. Pumasok sa tindahan ang isang pamilyar na muka. Si Jessica. Halatang aburido habang naglalakad papunta sa counter. Ang bigat ng bawat hakbang niya at halata sa ekspresyon ng mukha niya na masama ang araw nito. Isang kahang sigarilyo nga. Buisit na buhay to. Oh, bakit mainit ata ang ulo mo? Tumitig siya sa akin ng masama bago bumulalas ng reklamo. Ikaw ba naman ang agawan ng customer? Hindi ka ba magiinit ang ulo? Lintik na Matilda yan. Naunahan pa ako. Kainis. Ang taba-taba naman. Akala mo sexy. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit siya ang pinili ni Roman. Ganun talaga. Makakahanap ka rin ng bagong customer. Napasinghal siya. Halatang hindi natuwa sa sinabi ko. Ay nako, sino naman kayang customer yun? Okay na sana tong si Roman eh. Gwapo na, mayaman pa. Hindi ko na talaga papakawalan yun. Nakakainis talaga. Roman? Yun ba yung morenong gwapo? Biglang napatingin siya sa akin na tila ba nagtataka. Paano mo naman siya nakilala? Pwedeng siya yun. Naka-leather jacket ba? Oo, bumili siya dito nung nakaraan. Gwaping nga. Pero mas cute naman dun yung kaibigan ko si Peter, no? Napataas ang kilay niya at lalong mukhang naasar. Si Peter? Excuse me, no? Wala namang binatbat si Peter doon. Lalo na sa datong. O siya, makaalis na nga. Matapos magbayad ay agad din siyang lumabas, bit-bit ang sigarilyo. Sinundan siya ng tingin ng isang babaeng kakapasok pa lamang. Maliit, payat, pero maamo ang muka. Sa suot niyang polo shirt nang may tatak na Celeste KTV bar, halata na empleyado rin siya roon. Mukhang break time mo rin ah. Napatingin siya sa akin, halatang nagulat. Mukhang hindi niya inaasahan na kakausapin ko siya. Tahimik lang siyang tumayo sa harap ng counter, kaya ako naman ulit ang bumasag ng katahimikan. Miss? Bibili ka ba? Sorry? Oo nga pala. Nautusan lang ako ng amo namin. May battery ba kayo na AAA? 4 sana. Agad kong kinuha ang hinihingi niya. Habang nagbabayad siya, hindi ko napigilang mag-usisa. Bago ka lang dyan sa bar? Oo, kahapon lang ako nagsimula. Bagong cashier lang ako.
Mukha nga eh. Ngayon lang kasi kita nakita. Halos lahat ng empleyado dyan namumukaan ko na. Yung isa pa nga, ka-roommate ko. Talaga? Sino doon? Si Peter. Kilala mo? Bigla siyang ngumiti. Napansin kong lumiwanag ang mata niya nang banggitin ko ang pangalan ni Peter. Si Peter? Ah, oo. Kilala ko na siya. Ka-roommate mo pala siya. Saan kayo nakatira? Teka, ang dami mo namang tanong. Hindi ko pa nga alam yung pangalan mo. Ah, sorry. Samantha yung pangalan ko. Pero Sam na lang. Sige Sam, huwag kang mag-alala. Babanggitin ko kay Peter na nagkakilala tayo. Ngumiti siya ng maliit. Pero hindi nakatakas sa akin ang nakita kong saya na bumalot sa kanyang muka nang marinig ang pangalan ng kaibigan ko. Kinabukasan, hapon na nang magising ako. Paglabas ko ng kwarto, naabutan ko si Peter na nakaupo sa mesa, tahimik na kumakain ng instant noodles. Agad akong sumali sa kanya, dala ang kwento tungkol sa nangyari kagabi. Pre, mainit ulo ni Jessica kahapon ah. Oo nga eh. Paano mo nalaman yun? Bumili kasi siya kahapon sa store. Inagawan daw siya ng customer eh. Oo, si Matilda kasi yung piniling ilabas ni Roman. Pati nga ako, sinungitan ni Jessica eh. Kasi nga, sinasabi ko naman sa'yo. Kalimutan mo na kasi yun. Doon ka na lang sa bago niyong cashier. Mas bagay kayo eh. Bagong cashier? Si Samantha? Paano mo naman siya nakilala? Di ano pa, di bumili din siya. Ah, bago nga siya. Nung isang gabi lang siya pumasok. Gustong gusto nga ni boss yun eh. Kasi ang bilis matuto. Buti naman kung ganon. Pero pre, sa totoo lang, sa palagay ko, type ka ni Sam eh. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Basta pre, nakita ko eh. Kahapon nung bumili siya, napansin ko talaga, iba yung liwanag ng mukha niya nung nabanggit ko yung pangalan mo. Tigilan mo nga ako. Masyado mo kong pinagpipilitan sa ibang babae. Abay talaga, para naman magka-jowa ka na. Wow ha? Nagsalita yung walang love life din. Tsaka, alam mo naman kung sino yung gusto ko talaga. Si Jessica pa rin. Pre, ikaw na nga nagsabi na wala siyang pakialam sa'yo. At saka sa tingin ko, mas bagay talaga kayo ni Sam. Ano ka ba? Malay ba natin kung may asawa na yun o may jowa na? Tigilan mo na nga muna yung pang-aasar sa akin kay Sam. Sandali kaming tumahimik. Si Peter ay tila nag-iisip, habang ako naman ay nananatiling nakangiti. Ilang sandali pa, si Peter ay bumasag ng katahimikan. Pero pre, may mas mabigat akong balita. Ano yun? Si Matilda, yung nabanggit mo kanina. Oh, anong meron? Binugbog ni Jessica. Hindi pre, grabe, seryoso na to. Sige, sorry. Ano bang meron dun sa Matilda? Natagpuan siyang patay kaninang madaling araw. Ha? Ano? Anong nangyari? Sa isang eskinita malapit sa bar namin. Para daw siyang inatake ng hayop eh. Puro kagat at kalmot yung katawan niya. Anong klaseng hayop? Parang imposible namang may mapadpad ditong mabangis na hayop ah. Hindi pa sigurado eh. Pero ang sabi ng iba, parang hindi normal yung nangyari sa kanya. May mga chismis nga na baka daw hindi hayop yung may gawa. Nakakatakot naman yan. Ano yun? Killer? Di, basta mas malala pa sa killer yung binabanggit nila. Mag-ingat tayo pre, lalo na sa pag-uwi sa mating gabi. Oo nga pre. Salamat sa heads up ah.
Pero seryoso, parang kinilabutan ako dyan ah. Buong gabi sa store, puro kwentuhan ng mga tao ang naririnig ko tungkol sa nangyari kay Matilda. Halos lahat may sari-sariling bersyon ng kwento. Yung iba, sinasabing may hayop daw na gumagala sa lugar. Yung iba naman, kung ano-anong kwento ng kababalaghan ang inuugnay. Pero misteri, ang sigurado lang, wala nang gustong dumaan sa mapunong daanan kung saan natagpuan ang katawan ni Matilda. Kahit ako, aaminin ko, may konting kaba akong naramdaman, pero pilit ko na lang nililibang ang sarili ko sa trabaho. Abala ako sa pag-aayos ng kaha nang biglang pumasok si Peter. Mukhang balisa at halatang kabado ito. Pre, tara na. Hintayin kita dito. Ayokong mag-isa sa daan. Ano ba yan, Peter? Takot ka rin pala eh. Akala ko ba matapang ka? Hindi ito tungkol sa tapang. Narinig mo ba? Yung nangyari kay Matilda, di ba? Ang sabi, hindi raw normal na hayop yung pumatay sa kanya. Sabi, parang aswang daw. Aswang? Hindi ako naniniwala sa aswang. Huwag kang magpauto sa ganyan. Parang sa panahon ngayon hindi na uso yan, ano ka ba? Hindi rin naman ako naniniwala sa aswang. Pero yung mga sugat daw niya, parang hindi daw gawa ng tao o hayop. Napaisip ako saglit. Kung tutuusin, medyo nakakatakot nga yung naririnig kong kwento. Pero misteri, sa tingin ko ng mga panahon na yon, may ibang paliwanag doon. Hindi kasi talaga ako mapagpaniwala sa ganun. O siya, tapos na ako dito. Tara na, bago pa magpakita yung kinakatakutan mo. Nag-out na nga ako ng trabaho. Tahimik ang paligid habang naglalakad kami ni Peter. Walang masyadong tao sa kalsada dahil madaling araw na nun. At kahit ang mga kaluskos ng dahon para bang masyadong malakas pakinggan. Aminado akong medyo kinakabahan na rin ako, pero ayoko pa rin tong ipahalata kay Peter. Pre, sabi mo kanina, sasabayan mo lang ako umuwi pero bakit pakiramdam ko parang bodyguard mo ko ah? Wow na wow! Kaya nga ako sumabay sa'yo eh. Para ako ang magbantay sa'yo. Habang naglalakad, napansin ko ang isang pamilyar na figura sa harapan. Si Roman, ang morenong gwapo na customer nila sa bar. Pero teka, hindi si Jessica ang kasama niya. May kaakbay siyang isang babaeng mukhang elegante, parang mayaman. Uy, yung Roman yun di ba? Pero teka, iba yung kasama niya. Hindi galing sa bar nyo? Grabe! Ang hilig naman sa babae niyon. Kawawa naman si Jessica kapag nagkataon. Binagala namin ang lakad para hindi mapansin ni Roman. Sinundan namin sila ng tingin hanggang pumasok sila sa isang mamahaling bar. Lah, gwapo na, galante pa. Grabe, lahat yata ng babae, kaya niyang paikutin eh. Kaya hindi talaga ako magtataka. Patay na patay sa kanya si Jessica. Kaya nga eh. Pero dapat, balaan ko yung si Jessica. Babaero pala yan. Habang dire-diretso kami sa paglakad ni Peter, nakarinig ako ng mahihinang yabag sa likuran namin. Napalingon ako at nakita ko si Samantha. Suot pa rin ang uniform niya. Halata sa mukha niya na may konting kaba, pero parang gumaan ang pakiramdam niya nang makita kami. Uy Sam, nandito ka pala. Pauwi ka na rin? Oo, pauwi na ako. Tumingin ako kay Peter, saka ibinaling ang tanong kay Sam. Bakit nag-iisa ka? Wala ka bang kasabay? Delikado ngayon ah. Alam mo naman yung nangyari sa katrabaho niyo, di ba? Oo nga eh,
Pero wala naman akong makasabay. Tsaka kaya ko naman yung sarili ko. Napatingin kami ni Peter sa kanya at hindi ko mapigilang mapangiti sa sarili ko. Ano kaya yung ibig niyang sabihin na kaya niya ang sarili niya? Ang payat-payat nitong si Samantha. Parang isang pitik lang, maninilampon na siya. Naku Sam, kung si Matilda nga na ang laking bulas, hindi na ipagtanggol yung sarili niya, ikaw pa kaya? Ayos lang naman ako. Pero kung gusto mo, pwede naman akong sumubay sa inyo para may kasama ako. Napangiti ako ng palihim, Mystery. Ay nako, itong si Samantha, may diskarte rin pala. Payat at maliit nga, pero halata namang gumagawa siya ng paraan para magkalapit sila ni Peter. Pwede naman. Oo, pwede. Pero minsan, dalawa lang kayo nitong si paring Peter kasi madalas iba yung shift ko eh. Tamang-tama, hindi na matatakot mag-isa tong kaibigan ko. Hoy, hindi ako natatakot ah. Natawa na lamang ako nun at enjoy na enjoy sa pang-aasar sa dalawa. Hinatid namin si Samantha sa sakayan. Tahimik siyang sumakay pero hindi ko maiwasang mapansin ang liwanag sa mga mata niya habang nakatingin kay Peter. Pagkaalis ni Sam, sabay kaming naglakad pa uwi sa tinutuluyan naming apartment. Hindi naman sobrang lapit ng apartment namin mula sa pinagtatrabahuhan namin, pero dahil na rin sa kagustuhan naming makatipid sa pamasahe, ay nilalakad na lang namin ito. Ilang araw ang nakalipas, bandang 10:00 ng gabi. Habang tahimik na ang store, 2 lalaki ang pumasok. Kita sa lakad nilang pasuray-suray at sa matapang nilang amoy na galing sila sa bar. Bumili sila ng ilang inuming delata at pagkatapos nun ay umupo sa bakanting mesa sa loob ng store. Doon, nagsimula ang kwentuhan nila na medyo malakas at halatang lasing na lasing. Ilang minuto pa ang lumipas, dumating ang isang pamilyar na muka. Si Roman. Kasama niya ang isa na namang babae na madalas kong makita rin sa bar pero hindi ko alam ang pangalan nito. Medyo may edad na ito pero maganda pa rin at may pinong kilos. Tumayo silang dalawa malapit sa mesa ng mga lasing, dahilan para mapansin sila ng mga ito. Ang ganda naman ng kasama mo, idol. Ang kinis. Yan ata yung na-table ko dati. Ang bango niyan. Kita kong napakunot ang noo ni Roman at nilingon ang dalawa. Ramdam ang irita sa boses niya nang sumagot. Mga pare, hinay-hinay naman. Nakakabastos kayo. Nakakabastos? Bakit? Ano bang pinagmamalaki mo? Dancer lang naman yung kasama mo. Nakita ko ang bahagyang pagtigil ni Roman pero kitang-kita rin ang galit sa mukha niya. Tumayo ito ng matuwid at humarap sa 2 lasing. Aba, huwag naman kayong ganyan. Babae yan. Ginagalang yan imbis na binabastos. Dito na nagsimula ang tensyon. Tumayo ang isa sa mga lasing at bahagyang tinulak si Roman sa balikat habang ang babae sa tabi ni Roman ay halatang natataranta na sa kaba. Galangin? Baka gusto mong galangin ka ng kamao ko. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo ah. Magsisimula na sana ang suntukan nang mabilis naming pigilan si Roman. Mga sir, tama na ho yan. Huwag naman ho kayong gumawa ng gulo dito. Ang ingay ng sigawan ay nakakaakit ng pansin sa ibang mga customer at kahit yung iba ay nakiawat na rin. Mabuti na lang at matapos ang ilang pakiusap, napilitang umalis ang 2 lasing
naiwan si Roman at ang babae na halatang naiirita pa rin. Kaya makalipas ang ilang minuto ay nagpasya na rin silang umalis. Halos 2 oras ang lumipas at tahimik naman at normal sa store. Nang biglang may kumakaripas ng takbo papasok, humihingal at halatang takot na takot. Tutulungan niyo ako. Ang kasama ko, nilapa ng aswang. Napatigil ako sa ginagawa ko. Para bang nanigas yung buong katawan ko habang binanggit niya naman yung salitang yun. Ayon sa lalaki, naglalakad daw sila pa uwi nang biglang umatake sa kanila ang isang malaking nilalang. Para daw itong isang aso pero nakatayo na parang isang tao. Sabi niya, gusto sana niyang tulungan ng kaibigan pero sa labis na takot, naisipan na lang niyang humingi na lang muna ng tulong dahil parang wala naman silang laban sa nilalang na yun. Nagmamadali kaming tumawag ng barangay at ambulansya. Nang dumating ang mga opisyal, dinala nila ang bangkay ng lalaki na napag-alaman naming hindi na umabot ng buhay sa ospital. Ayon sa mga balita kinabukasan, hindi pinaniniwalaan ng barangay o pulis ang kwento ng lasing na lalaki. Ang sabi nila, lasing lamang daw ito, kaya kung ano-anong imahinasyon ang nakita. Ang opisyal na sanhi ng pagkamatay ng kasama niya ay hit and run, batay sa mga pasa, galos at sugat sa katawan nito. Misteri, gusto kong maniwala sa sinabi nila na nasagasaan lamang ito at hindi totoong inatake ng isang nilalang. Pero napag-isip pa rin ako sa tono kasi ng boses ng lalaki at saka yung mga tingin niya sa akin. Parang pakiramdam ko may katotohanan yung sinasabi niya. Kinaumagahan, day off ko noon, kaya tanghali na akong nagising. Bukod sa wala akong pasok, puyat pa ako dahil sa mga nangyari kagabi. Paglabas ko ng kwarto, nadatnan ko si Peter na abala sa panonood ng TV habang umiinom ng kape. O pre, kanina pa kita inaabangan magising. Ano ba talaga nangyari kagabi? Yun nga yung mga customer nyo. Pumasok sa store para siguro magpababa ng alak. Tapos muntik nang magpang-abot yung 2 lasing at si Roman. Ayoko talaga sa Roman na yun. Sabi ko na masama ugali niya. Ano ka ba pre? Pinagtatanggol lang naman niya yung kasamahan nyo. Yung babaeng kulot. Hindi ko alam yung pangalan niya Pero ayun nga, binastos kasi siya nung 2 lasing. Ganun ba? Akala ko kasi siya pa yung nagsimula ng gulo. Pero alam mo, sa bagay, mukhang mabait naman pala yung Roman. Naalala ko nga malaki yung magtip sa amin. Tsaka napansin ko, hindi na masyadong tinitable si Jessica. Sige, binabawi ko na masama ugali niya. Mabait siya. Matapos kong mananghalian, nagpatuloy lang kami ni Peter sa panonood ng TV. 6:00 pa kasi ang pasok niya at ako naman walang gagawin buong araw dahil day off ko. Habang tumatakbo ang palabas, bigla siyang nagkwento. Dapat talaga, lagi na tayong may kasama sa pag-uwi pre. Hindi ako naniniwala na hit and run lang yung nangyari kagabi. Paano mawawakwak ang tiyan niya ng ganong katindi? Parang katulad kasi yung nangyari kay Matilda. Oo nga Pero baka hindi naman aswang yun. Baka may serial killer. Kaya delikado na sa lugar natin sa madaling araw. Si Sam, nakasabay mo ba kagabi? Hindi ko siya nakasabay kagabi. Nauna na siyang umuwi kasi maaga siyang natapos sa trabaho niya. Kami kasi nagliligpit pa. At saka sabi niya, kailangan niya na daw umuwi
Ganun ba? Pero mas maganda kung lagi na lang kayong magsabay pa uwi. Ligtas na nga kayo, in love pa. Ayos, di ba? Kailan ka pa naging matchmaker? Sino ka? Si Mr. Cupido? Pero alam mo pre, may pagka-cute nga si Sam. Kaso, tahimik masyado eh. Hindi siya nakakausap ng malaliman. Wow ha, deep pala yung hanap mo. Eh si Jessica ba? Nakakausap mo ng malaliman. Oo naman, nagsasabi yun ng mga sama ng loob niya sa akin eh. Nagsasabi ng sama ng loob o ikaw yung pinagbubuntungan ng sama ng loob? Grabe ka, hindi naman ganun si Jessica. At saka syempre, mas matagal ko na siyang kilala. Ay nako, ikaw ang bahala. Basta ako pre, wala namang problema kahit ano yung trabaho niya. Concern lang ako sa'yo kasi ako sa tingin ko talaga ibang lalaki yung hanap niya. Parang gusto niya yung lalaki na makakapagpaahon sa kanya sa hirap. Biglang natahimik si Peter at tila napaisip sa sinabi ko. Ako naman, pasimpleng ngumiti at bumalik sa panonood. Hating gabi na, Misteri. At dahil sanay akong gising sa ganitong oras, dilat na dilat pa rin ako. Tahimik ang paligid, pati ang mga kapitbahay namin ay tulog na. Habang abala ako sa paglalaro sa cellphone, narinig kong bumukas ang gate sa labas. Nagtaka ako dahil ang landlady namin ay maagang natutulog at ang dalawang tenant sa katabing kwarto ay tiyak na tulog na rin. Kaya bigla akong kinabahan, Misteri. Naisip ko ang nilalang na sinasabing gumagala sa gabi. Bumangon ako at sumilip sa bintana. Bukas nga ang gate. Lalabas na sana ako ng kwarto para maghanap ng kung anumang pamalo o panlaban nang biglang muntik lumaglag ang puso ko nang bumukas ang pinto. Si Peter yon, pawis na pawis at hinihingal. Pre, tulungan mo ako. Si Jessica, hinahabol ng aswang. Ano? Sigurado ka ba dyan? Saan? At paano nangyari yun? Mamaya ko na ipapaliwanag. Pero kailangan natin siyang tulungan. Mabilis kaming tumungo sa kusina para maghanap ng kutsilyo. Ang problema, puro maliliit at mapurol ang nakita namin. Lumabas si Peter at nakahanap ng malaking sanga. Habang naglalakad kami ng mabilis, ikinuwento niya ang nangyari. Nanghiram ng pang-taxi si Jessica sa akin. Pero sapat lang ang dala kong pera kasi nasa apartment yung ipon ko. Sinabi ko na ihahatid ko na lang siya sa sakay ng jeep pero nagalit siya eh. Oh, tapos? Sabi ko, hintayin lang ako. Tatapusin ko lang yung nililinis ko. Pero ayaw niyang makinig. Kaya hinabol ko siya. Habang hinahabol ko siya, nakita kong may humarang sa kanya eh. Isang aswang pre. Ang laki. Mas malaki pa sa bouncer sa bar namin. Nakakatakot. Ang hahaba ng pangil. Tapos may matutulis na buto sa batok at likod. Ano? Eh teka, ano naman nangyari kay Jessica? Nakita ko na tumakbo siya eh. Lumiko siya sa isang kanto. Inaisip kong umuwi muna para maghanap ng mga panlaban. Asa na kaya siya? Habang pawisan kaming tumatawag sa pangalan ni Jessica, bigla kaming nakarinig ng boses sa gilid namin. Uy, anong ginagawa niyo? Ano yung mga dala niyo? Ikaw pala, Sam. Hinahanap namin si Jessica eh. Hinahanap niyo lang si Jessica pero may mga dala kayong pamalo? Bakit? May kasalanan ba siya sa inyo? Hindi namin magawang makipagbiruan dahil sa tindi ng sitwasyon. Eh Sam, may humahabol daw na aswang kay Jessica eh. Nakita mismo ni Peter. Ano? Kaya pala may dala kayong ganyan eh. Pero alam niyo,
Wala namang epekto yan kung totoong aswang yung kalaban nyo. Napatingin ako kay Sam at nakita kong nakangiti ito. Para bang hindi alintana ang bigat ng sitwasyon. Nabigla kami dahil sa asal na yun ni Sam. Pero bago pa kami makapagtanong, narinig namin ang sigaw ni Jessica. Agad kaming tumakbo papunta sa direksyon ng sigaw. Nakita namin si Jessica na may hawak na isang basag na bote. Jess, mabuti na lang ligtas ka. May aswang na humahabol sa akin. Muntik na akong kainin. Tulungan niyo ko. Huwag kang mag-alala. Andito na kami. Hindi ka namin pababayaan. Habang inaalo ni Peter si Jessica, napansin kong bigla namang nawala si Sam. Sam? Nasaan ka? Peter, si Sam biglang nawala. Ano? Saan naman nagpunta yung babaeng yun? Baka nasa paligid lang yung aswang at siya naman ang mapahamak. Nako, pabayaan niyo na siya. Ang mahalaga ay ligtas tayo. Tara na, tumakas na tayo. Dumiretso na tayo sa mga pulis. Hindi natin pwedeng pabayaan si Sam. Oo nga, Jessica. Kasama namin siya kanina eh. Tututol pa sana si Jessica nang biglang may tumalon mula sa malaking puno at lumapag sa gitna namin. Mabuti naman, nagsama ka pa ng mga kaibigan. Mukhang mabubusog ako ngayong gabi. Ayan na yung aswang. Sabi ko naman sa inyo, tumakas na tayo. Agad pinalo ni Peter ang aswang ng sanga. Pero agad na bali yun. Hinampas naman siya ng nilalang at namihagis si Peter sa sahig. Ano yan? Sa tingin nyo, kaya nyo akong talunin? Kinabahan na kami talaga, Misteri. Wala kaming magawa. Kahit ang kutsilyo kong dala, parang nagmistulang laruan sa harap ng nilalang na ito. Bukod ron, wala ring katao-tao sa lugar na yun. Hindi ko tuloy mapigilang isipin na ano ba naman itong si Jessica. Imbes na tumakbo sa mataong lugar, ay dito pa mismo napunta sa masukal. Habang papalapit ang aswang kay Jessica, biglang napasigaw ito nang may tumama sa balat niya. Parang asido ang epekto ng tubig na dumampi sa kanya. Napatingin kaming lahat. Si Samantha, sa kanya galing ang tubig. Hawak niya rin ang isang buntot pagi, isang bote ng tubig at may dala din siyang bag. Tumayo siya sa harap namin na tila ba handa kaming ipagtanggol. Sam, lumayo ka. Malakas siya. Siya ang lumayo sa atin. Mas delikado siya ngayon. Bahala ka ngang babae ka kung gusto mong mapahamak. Basta ako, aalis na ako dito. Bahala na kayo dyan. Kitang-kita ko na tumakbo si Jessica at naitulak niya ng malakas si Samantha, dahilan upang mabitiwan ni Sam ang hawak niyang bote. Muntik na tuloy siyang maabot ng aswang at si Jessica naman tumakbo palayo, walang pakialam kung may napahamak sa kilos niya. Gusto kong pumikit ng mga oras na yon, Misteri. Nasa harap mismo ni Sam ang nilalang. Hindi ko kayang makitang saktan siya ng aswang. Pero para bang nanigas na rin ako sa kinatatayuan ko at hindi ako makagalaw. Pakialamera ka! Sam, umalis ka na dyan. Lumayo ka sa kanya! Inangat ng aswang ang braso niya at buong lakas na hahampasin si Sam. Ngunit Misteri, isang hindi inaasahan ang nasaksihan namin dalawa ni Peter.
Agad iwinasiwas ni Sam ang hawak niyang buntot pagi. Tumama ito at pumaikot sa braso ng nilalang. Buong lakas hinatak ni Sam ang buntot pagi at napasubsob ang nilalang sa sahig. Ngunit nakatayo agad ito, halatang nasaktan, lalo ang braso nito na nagtamo ng malaking latay. Muli namang aatake ang aswang kay Sam gamit ang kabilang braso naman nito. Misteri, para bang superhero si Sam na biglang umilag sa tamang pagkakataon. Dumukot ito sa bag niya at nagsaboy. Asin pala ang sinaboy nito, Misteri. Nakanganga pa kami sa pagkamangha sa kanya. Napanganga rin ang aswang sa hapdi na nararamdaman niya matapos siyang sabuyan ng sin ni Sam. Para namang natauhan si Peter at kahit masakit pa ang panga ay pinulot nito ang bote na nalaglag at sinaboy ang laman nito sa aswang. Ako naman ay natauhan rin at kinuha ko ang latigo ni Sam at ako naman ang pumalo nito sa nilalang. Kitang-kita namin ang panghihina nito. Habang naghihintay kami ng susunod na galaw ng nilalang, bigla itong nagbago ng anyo. Nakita namin na si Roman ang aswang. Nanlilisik ang mga mata nito at mabilis na tumakbo papunta sa kadiliman. Hindi na namin ito naabutan. Tulala kaming dalawa ni Peter noong gabi na yon. Pareho kaming hindi makapaniwala habang pinagmamasdan si Sam na tila ba nag-iba ang anyo sa aming paningin. Kung dati, isa lamang siyang mahiyain, tahimik at payatot na babae. Ngayon, nakilala namin siya bilang isang matapang at matalinong dilag ang nagligtas sa amin sa bingit ng kamatayan. Nakatayo siya sa harap namin, hawak ang latigo na buntot pagi. Kahit na humihingal siya at may kaunting galos sa braso, nanatiling matikas ang kanyang tindig. Sa kabila ng dilim at ng bahagyang liwanag ng buwan, makikita mo ang tapang sa kanyang mga mata. Habang pabalik kami sa bahay ng ligtas, doon na isiniwalat ni Sam ang totoo tungkol sa kanya. Anak pala siya ng isang albularyo. Isang manggagamot na bihasa sa pakikipaglaban sa mga nilalang na tulad ng aswang. Hindi na bago sa akin yung ganitong mga sitwasyon. Lumaki ako sa probinsya kung saan maraming mga aswang na nakasalumuha namin ni tatay. Meron ding mangkukulam at iba pang nilalang. Tinuruan kami ng tatay ko kung paano magtanggol gamit yung mga tradisyon na pamamaraan. Habang nagkukwento si Sam, napansin ko ang ibang titig ni Peter sa kanya. Mukhang may nanalo na misteri. Hindi maikakaila, nagbago ang pagtingin niya kay Sam nung gabing yun. Kahit naman ako, ang laki ng pasasalamat ko sa kanya dahil siya ang nagligtas sa amin. Lumipas ang mga linggo. Lumipat naman si Jessica ng probinsya matapos ang insidenteng yun. Ayon sa kanya, hindi na niya kayang bumalik sa lugar kung saan muntik siyang mapahamak. Si Peter at Sam naman, mas naging malapit sa isa't isa. Hindi na nila pinalagpas ang pagkakataon at opisyal nang naging magkasintahan. At ako naman, misteri, hindi ko iniwan ang kaibigan kong ito. At ilang taon lang ang lumipas, nakabuo rin ako ng sarili kong pamilya at nanirahan malapit sa bahay ni na Peter at Sam. Magkakapit bahay kami, misteri,
at madalas pa rin naming pinag-uusapan ang gabing yon. Ang gabing hindi namin malilimutan.